Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Muli po ay binabati namin kayo sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos dahil kahit na anumang sitwasyon meron tayo, gumagawa pa rin ang Panginoon ng paraan upang tayo ay makapag-Bible study. Amen? Kasi importante ito at sa umagang ito, gusto ko pong ibahagi itong mensahe ng Panginoon sa ating lahat dahil especially this time na sunod-sunod ang mga kalamidad na nangyayari, hindi lang dyan sa ating bansa, kundi sa iba't ibang, sa halos buong mundo, no? Ay dumadaan sa matinding sitwasyon. Pero nagpapasalamat tayo dahil ang Diyos na ating sinasamba ay buhay. At yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito na tayo po ay umasa sa ating Panginoon. So ang ating topic sa umagang ito, Hope in God. Tayo po ay umasa sa ating Panginoon. So bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako ng sandali para tayo ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa oras na ito na ibinigay mo muli na kami po ay mag-aral ng inyong salita. At Lord, dalangin namin na kami ay inyong turuan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Buksan mo ang aming Espiritu na pangunawa upang matanggap namin na may kaliwanagan, Panginoon, itong salita mo. At we pray, O God, na as we receive your word, O God, ay magkakaroon kami ng pananampalataya sa inyo na panghawakan namin itong aming papakinggan at tunay nga po Panginoon na alam namin na kami po ay magiging ligtas dahil sa inyo na patuloy na tumutulong at gumagawa ng himala at sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so tayo po ay mag-aral at ang dalangin ko sa bawat isa sa atin as we receive this word today ay mapalakas muli ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Okay, so basahin natin sa Lamentations or sa Panaghoy. Lamentations chapter 3, verse 25. Tingnan po natin ang sabi ng Panginoon doon. Sabi niya, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Hallelujah! Ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Ito po ay isinulat, itong Panaghoy or Lamentations, ito po ay isinulat ni Propeta Jeremiah. Dahil po naaalala niya yung kanilang naging sitwasyon. Dahil po ang mga Israel ay dumaan din sa matinding paghihirap dahil po sa kanilang dahil sa nag-disobey sila po ay nagkasala, hindi sila sumunod, no? Sila ay naging pasaway, hindi nila sinunod yung mga utos ng Panginoon, sinuway nila ang bilin ng Diyos sa kanila, kaya po ang nangyari sa kanila ay binihag sila ng mga taga-Babylon, no? At yan, naaalala ni Jeremiah ang buhay nila doon sa Babylonia, ang paghihirap at pagdurusa nila. Sabi nila, kapag tuwing iniisip ko itong mga paghihirap at pagdurusa na aming naranasan doon sa Babylonia, nangihina siya. Siguro sa ating ganun din kung tayo ay kung iniisip natin ang ating mga kalagayan, ang ating mga paghirap, talagang maghihina tayo. Pero sabi ni Jeremiah, no? Pero nanunumbalik ang kanyang pag-asa kapag naaalala niya ang pag-ibig at awa ng Panginoon. Na ang awa at pag-ibig ng Panginoon ay walang katapusan. Kaya iyan ang dahilan niya ng kanyang pinanghahawakan. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi sila tuluyang nilipol ng kanilang mga kaaway. Kaya umagang ito, kung tayo man ay nakafocus doon, no, hindi natin maiwasang isipin ang ating mga paghihirap at ang mga pagdurusa natin. Pero sabi ng Diyos, huwag tayong mag-focus doon. Huwag tayong mag-focus doon sa ating pagdurusa.
at sa mga paghihirap natin kasi lalo tayong babagsak mga kapatid. Lalo tayo, mawawasak ang ating buhay pag nakatuon tayo doon sa ating paghirap at sa ating pagdurusa. Talagang habang nandito tayo sa mundo, dumadaan tayo sa mga ganun. Kahit sa mga mananampalataya, dumadaan tayo sa mga ganun. Pero sabi ng Panginoon, umasa ka sa akin. Imbes na tayo ay araw-araw na mag-focus doon sa mga pagdurusa natin. Sabi ng Panginoon, araw-araw, dapat, sabi niya, ang pag-ibig ko at ang awa ko ay nandyan palagi. So araw-araw na ipinapakita ng Panginoon ang kanyang habag. Actually, sa kanyang nilikha, ipinapakita ng Diyos na siya ay may habag, siya ay mahabagin sa bawat isa sa atin. Minsan nakafocus tayo, bakit ako nandito sa kalagayan na ito? Sa dami ng bakit ako? Minsan, yan ang tanong natin, bakit ako? Bakit hindi sila? Minsan sabi natin, ano bang ginawa kong kasalanan? Bakit ganito ang nangyari sa aking buhay? Pero mga kapatid, yan ang natural na iniisip ng isang tao kapag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero kung magbabasa tayo ng salita ng Panginoon, diyan natin makita na, hindi pala ako pinaparusahan ng Panginoon. Kundi itong nangyayari, may magandang plano ang Panginoon. Kaya, hindi man biro ang pagiging nasa loob. Pero mga kapatid, hindi po ibig sabihin na galit ang Panginoon sa inyo. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. At araw-araw niyang ipinapakita ang kanyang habag. The fact na tayo ay buhay pa ngayon, yan ang nagpapakita na tayo ay kinakahabagan ng Panginoon. The fact na kahit na limitado tayo, buhay pa rin tayo, ang pamilya natin, inaalagaan pa rin ng Panginoon. Sa kabila ng mga nangyayari sa ating mundo, kontrolado lahat ng Panginoon, nakita pa rin natin na nangingibabaw pa rin ang mga magagandang pangyayari. Minsan dumadaan tayo doon sa mga mahihirap na sitwasyon para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. At tunay na sabi niya doon sa binasa natin, ano ang sabi niya doon? Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanya. Kaya kung titingnan natin ang ibig sabihin ng pag-asa, ang pag-asa, ibig sabihin, sabi niya, ang pag-asa ay hindi lamang basta pagnanais o hula na may magandang mangyayari. Ito ay isang tiyak na pag-asam at malalim na pananalig na nagbibigay buhay. Kapag tayo ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, batay sa katapatan ni Yesu Kristo. Kung hindi po tapat ang Diyos, hindi po niya isinubo ang kanyang anak para mamatay para sa ating mga kasalanan. Kasi ang Diyos, walang mawawala sa Kanya. Kung wala tayo sa Kanya. Pero tayo, kung wala tayo sa Panginoon, tuluyan tayo masisira. Kaya nga po, ipinakita ng Panginoon na siya po ay umiibig sa bawat isa sa atin. Na siya po ay may habag sa bawat isa sa atin. Kaya po, nung ang tao ay talagang nasisira na ng kasalanan, in the middle of our sinfulness, ipinadala ng Panginoon ang kanyang nag-iisang anak para bigyan tayo ng pag-asa. Siguro lahat tayo, alam nyo, ang kinakalaban natin everyday, yung guilt. Paano ko kaya ito, mawawala itong guilt sa akin? Itong hiya. Yan ang dulot ng kasalanan eh. Guilt. Hiya. Yan ang problema natin. At binigyan yan ng solusyon ang Panginoon sa pamamagitan. Sabi na sa pamamagitan ko, masusolusyonan lahat ang mga problema ninyo. Kahit yung mga buhay natin na parang wala nang pag-asa, may pag-asa po sa Diyos. Kaya po, sabi
sabi niya doon, no? Sabi niya, ano ang gawin natin? Isipin natin, padali natin isipin na maalala ang para palagi buhay ang ating pag-asa. Everyday na kahit anong nangyari, no? Kasi kailangan natin ito eh. Kailangan natin ang pag-asa. Araw-araw. Kailangan natin ang pag-asa. Para tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Kailangan natin ito dahil may mga paghirap na ating pinagdadaanan. Kaya sabi natin, paano tayo umasa sa Diyos? Okay, number 1, H. No. I-define natin yung H-O-P-E. H stands for hold on to the promises of God. No? Humawak tayo sa mga pangako ng Diyos. Tayo ay limitado. Pero sabi na dito, huwag tayong umasa sa pangako ng tao. Hindi ibig sabihin na pagdudahan mo naman ang mga tao sa paligid mo. Hindi. Pero huwag natin i-asa ang ating buhay, ang ating future sa tao kasi ang tao limitado. Ang tao, pwedeng magkamali. Pero sabi na dito, manalig tayo, umasa tayo, buong puso tayong umasa doon sa salita ng Diyos na ipinakita ng Panginoon, buong kasaysayan, pinatunayan ng Panginoon sa buong mundo na siya ay pwedeng mapagkatiwalaan. Kasi siya ay pumunta dito sa lupa, nabuhay siya, ay namatay, pero hindi huminto doon, kundi siya ay nabuhay muli para bigyan ng pag-asa ang bawat isa. Kung siya ay nabuhay muli, kung buhay ang Diyos, may magagawa siya sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Wala tayong magawa sa sitwasyon natin kasi limited tayo. Pero ang umaasa sa Diyos, sabi niya, mabuti ang Diyos sa Kanya. Kaya inaawat natin, di ba? Kay buti ng Diyos sa akin. Sa bawat oras, sa bawat araw. Kahit sa mga sitwasyon na hindi natin pinapansin, hindi natin inaakala, tuloy na gumagawa pa rin ang Panginoon ng mabubuting bagay sa atin. Kaya sabi niya, umasa tayo. Jeremiah 29, doon sabi niya, hold on to the promises of God. Panghawakan natin itong mga salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, makapangyarihan yan kasi salita yan ng Diyos eh. Ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Kaya kapag pinanghahawakan mo yan, nakikita yan ng Panginoon. Dapat ang sentro ng ating pag-asa ay ang ating Panginoong Diyos. Kapag ka umaasa tayo, kapag ka sa Panginoon, sa salita ng Diyos tayo umaasa, nandyan yung kapanatagan sa ating puso, nandyan yung kapayapaan, nandyan yung galak, nandyan yung lakas na hindi mo maintindihan bakit ko nakakailan ito. Dahil doon sa lakas na ibinibigay ng Panginoon sa inyo, dahil ikaw ay umaasa sa Kanya. Kaya panghawakan mo ang salita ng Diyos. May reason bakit natin, pwede ngayon, hindi natin, minsan binabaliwala natin ang salita ng Panginoon, minsan sinasabi natin, alam ko na yan. Parang pare-parehas lang naman ang itinuturo. Pero huwag natin baliwalain kung bakit paulit-ulit na paulit-ulit ang mensahe, ibig sabihin importante. Itago natin yan sa ating puso. Huwag natin baliwalain, pwede ngayon, hindi natin kailangan. Pero darating yung time na kakailanganin natin ang salita ng Diyos. Ano ang ipapaalala ng Panginoon sa atin kung wala tayong maitalim dito. At alam mo, ang demonyo, alam niya, ang demonyo mapagsamantala, tinitingnan niya na ikaw ay bakante sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi sapat na tayo ay sasabihin natin, magbago ako. Hindi sapat na magbabago ka lang. Kailangan kasama natin na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Sabayan natin ng lalapit tayo sa Diyos, umasa tayo sa Diyos. Kasi kahit na magsisisi ka, kung wala kang ipapalit, kung bakante dito walang salita ng Panginoon, wala yung Espiritu ng Diyos, babalikan niya ng demonyo. Hindi niya bakante siya. At kung ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, yan ang sasakyan niya. Kaya kailangan natin palaging magbasa ng salita ng Panginoon. I-memorize natin ang salita ng Diyos. Araw-araw, kasi iba pa rin yung araw-araw na
nagbabasa ka, araw-araw na ikinakabisado mo, araw-araw na dinidiklim ang salita ng Panginoon. Kasi nagbibigay yan ng kalakasan. Yan ang kasi ang utak natin, kung ano ang palagi natin iniisip, yung nakasanayan natin, yan ang mag-flow sa ating isip at sa ating katawan. At yan ang sinasakyan din ng tinitingnan ng demonyo. Ito, hindi siya nagbabasa. Ayan. Kaya mga kapatid, panghawakan natin. Pagkatiwalaan natin ang pangako ng Diyos. Kasi kung ikaw ay nagtitiwala, hindi sa mga nakikita mo, sabi mo, pangako mo, Panginoon, ito pinagdaanan ko, pero di ba pangako mo sa salita mo na ganito, kung panghahawakan mo yan, walang magagawa ang demonyo sa inyo. At kung ano ang pinanghahawakan mo, at palagi mong pinaniniwalaan, di ba? Yan ang mangyayari. At sabi dito, mabuti ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Huwag mong isipin yung mga sinasabi ng demonyo. Kung ipapaalala niya ang mga nakaraan mo, yan ang trabaho niya eh. Yung tinatatawagin tayo sa pangalan natin, kundi yung kasalanan na ginawa natin ang tinatawag niya sa atin. Si Juan, yung magnanakaw na yan, yung sinungaling na yan, ganon ang ginagawa ng demonyo, di ba? Pero ang Panginoon, hindi ang tawag ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya, iyan yung anak ko na nilinis ko sa aking dugo. Ayan. So, umasa tayo doon sa pangako ng Panginoon. Kasi ililigtas sa Kanya yun. Let's go now to O. Ano ang O? Open to God's plan. Maging bukas tayo. Magpasakop tayo. Open to God's plan. Ibig sabihin, maging bukas tayo sa plano ng Panginoon sa atin. Magpasakop tayo sa plano ng Diyos. Jeremiah 29:11. Basahin natin ang Jeremiah 29:11. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan mo. Tingnan mo, kung magpapasakop ka sa Panginoon, ito ang salita mo, sige, magpasakop ako dito sa salita mo. Sabi niya, alam ng Panginoon kung paano niya tutuparin ang mga plano niya sa inyo. At hindi sa kasamaan natin. Hindi sa kasamaan natin, hindi pinano ng Panginoon na tayo ay mapapasama. Kung bakit tayo napapasama? Dahil hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Hindi tayo nagpapasakop sa plano niya. Kadalasan, yung plano natin, yung gusto natin ang sinusunod natin, kaya napapaliwala tayo, di ba? Pero, purihin ang Panginoon dahil hindi na tayo pinabayaan. Tayo ay patuloy na ginagabayan ng Panginoon. Kaya sabi na doon, hindi sa ating kasamaan. Sabi niya, at plano para bigyan kayo, no? Bigyan tayo ng pag-asa. Sa ating sitwasyon ngayon, tinalaw yan ng Panginoon para mabigyan tayo ng pag-asa. Kahit akala natin, wow, wala nang palusutan. Lahat ng paligid natin ay puro pader. Parang wala nang pag-asa, pero sabi dito, huwag nating kalimutan na kung lahat ng paligid mo ay parang pader lahat, tumingala ka sa langit, bukas. Sabi, may pag-asa pa. The fact na buhay ka pa ngayon, may pag-asa pa. Sabi, bigyan tayo ng pag-asa na magkaroon tayo ng mabuting kinabukasan. Sa ating kabaraanan, wala. Lumita tayo, hopeless tayo. Pero kay Jesus, may pag-asa. Kahit ano pang sabihin ng tao, kahit ano pang sabihin ng doktor, sasabihin nila ay wala na. Give up na ako sa inyo. Pero sa Panginoon, may pag-asa pa. Kaya sabi dito, magpasakop tayo sa plano ng Diyos kasi mas maganda ang plano niya sa atin. Kaya sa plano natin, mas maganda ang kaparaanan niya kasi yung kaparaanan natin. Minsan kasi ang gusto natin shortcut.
Pero hindi lahat ng shortcut ay okay ha. Pag na-shortcut, diyan ka naka-crash, di ba? Diyan ka nasisira pag shortcut. Di ba? Saka mamadali mo, anong nangyari? Naiwanan mo lahat ang importante. Saka mamadali mo, diyan ka, di ba? Nasira, diyan ka napaaway. Diyan tayo na mahamak. Pero ang plano ng Diyos, sigurado yan, kapatid. Kaya, magpasakot tayo sa plano ng Diyos. Hallelujah! Kasi hindi lang ngayon. Para sa kinabukasan mo yan, kapatid. Para sa next generation. Hallelujah! So, tumingin tayo sa hinaharap. Huwag magpabilanggo sa nakaraan. Tapikin mo ang katabi mo. Huwag magpabilanggo sa nakaraan. Tumingin tayo sa hinaharap. Tumingin tayo sa Diyos. Kasi kaya, kahit na disyado ang pinagdadaanan na ang dinadaanan natin, no? Disyado, nagsasagisagyan sa mga hirap at sa mga panahon na parang tuyo ang ating buhay, no? Pero nangangako ang Diyos na sabi na pwede ang gumawa ng mga bagong landas. Kapag tayo ay buong magtiwala sa Panginoon. Kaya basahin natin sa Isaiah 43 verse 19. Isaiah 43 verse 19. Thank you, Lord. Nung sabi niya, dahil bagong bagay na ang gagawin ko, ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Tingnan natin ito. Sabi niya, ang Panginoon kaya niyang gumawa ng mga bagong bagay sa atin. Kaya ito, masdan natin ang mga ginagawa ng Panginoon na mga bagong bagay. Minsan hindi natin nakikita yung mga bagong bagay na nakikita na ginagawa ng Diyos dahil naka-close-minded tayo. Naka-focus tayo doon sa nakaraan natin. Na-phobia na tayo. Minsan dahil sa kulang sa pananampalataya, kaya sarado ang isip natin. Pero sabi ng Panginoon, masdan mo, ako ay gumagawa ng isang bagong bagay. Ito ay nagaganap na. Hallelujah! I-declare mo yan. Salamat, Panginoon, sa bagong bagay na ginagawa ako. Sabi niya, ito ay nagaganap na. Hindi mo pa ba ito nakikita? Nagtatanong ang Panginoon. Hindi mo ba nakikita yung ginagawa kong bagay na mabuti sa iyo? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog. Kahit sa mga disyerto, ito ay sinasagisag niya, ito yung mahirap at tuyong panahon sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang tumingin sa sarili mo, huwag kang tumingin sa nakaraan. Huwag kang magpabilang mo dyan. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa hinaharap. Manalangin ka. Umasa ka sa salita ng Diyos. Kaya ang Biblia, mababasa mo lahat ng kwento ng tao. Lahat ng iba't ibang kwento ng tao sa mundo. Nakisulat yan para mabigyan tayo ng pag-asa. Kung kayang inayos ng Panginoon ang buhay ng mga Israelita, kaya niyang ayusin ang buhay natin. Hallelujah! Let's go now to letter P. P stands for patiently waiting. Patiently waiting or matyagang naghihintay. Ito ang isang mahirap na gawin kung wala tayong tiwala sa Diyos. Psalm 46 verse 10 to 11. Yung sabi niya, Psalm 46 verse 10 to 11, sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Minsan, lalo-lalo ngayon na lahat ay convenient. Noon, kaya ng tao na maghintay kahit ilang oras. Ngayon, wala na. Napaiksi na ang pasensya ng tao. Pero sabi ng Panginoon dito, matyaga tayong naghihintay. Kailangan pa lang bigyan natin ng
bigyan natin ng oras na manalangin, magbasa at hintayin natin, aralin natin, ano bang sinasabi mo, Panginoon, sa akin? Hindi natin napapakinggan ang Diyos dahil ayaw natin tumigil. Wala tayong oras na manalangin at makinig sa Kanya. Kaya hindi natin na papakinggan yung instruction ng Panginoon sa atin. So, sabi dito, ako ay papupurihan sa buong mundo. Kasama natin ang Panginoon, makapangyarihan. Sabi nga. Kaya yan, huwag natin kalimutan. Minsan sa kamamadali natin, wala tayong oras na manalangin. Nakalimutan natin na ang Diyos ay nandiyan nakasama natin. At makapangyarihan siya, kasama natin ang makapangyarihang Diyos. Kaya, ituloy natin na magtiwala ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Dahil siya ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Ang gusto lang ng Panginoon, buong puso tayo magtiwala sa Kanya. Kung totoong nagtitiwala tayo sa Diyos, we will always have time for Him. Maglaan at maglalaan tayo. Siya ang una natin iisipin. Kung talagang may tiwala tayo sa Kanya, saan mang nangyari, inuunan natin na siya ang ating takbuhan. No? Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan na lumapit sa Diyos araw-araw. Dahil siya ay makapangyarihan. Alam mo kung pinagkakatiwala mo ang araw-araw sa Panginoon, hindi mo man alam ang mangyayari sa araw na yan. Pero dahil pinagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon, alam mo na hindi ka pagbabayaan ng Diyos. Anytime natatawa ka sa Kanya, papakinggan ka niya. Last but not the least, letter E. Expect God's goodness. Pagkatapos natin pinanghawakan, nandiyan yung panghahawak natin sa salita ng Panginoon, nandiyan yung pagpapasakop natin sa plano niya, nandiyan yung willing tayo na matyagang maghintay. Last, sabi niya, expect God's goodness. Umasa tayo sa kabutihan ng Diyos. Psalm 27 verse 13 to 14. Psalm 27 verse 13 to 14. Ito ang last verse natin. Sabi niya, ngunit naniniwala ako na mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon, habang ako nabubuhay dito sa mundo. Imagine that habang nabubuhay ka, hindi lang dyan sa loob, kundi kahit sa paglabas mo, minsan inisip natin paano na kaya ang world mo paglalabas na ako dito, mahirap magsimula. Kasama mo ang Diyos, kapatid. Kaya sabi dito, imagine habang ako'y nabubuhay. Kaya mga kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos at ang pag-asa na hindi lang tayo nagtitiwala sa Diyos dahil may kailangan tayo. Kailangan natin i-maintain, panatilihin natin yung ating pananampalataya. Kasi yung pananampalataya, yan yung umaasa ka sa isang bagay o sa Diyos na kahit hindi mo pa nakikita, pero umaasa ka. Nagtitiwala ka na mangyari. Ang pag-asa, you are hoping of something. Sigurado ka sa isang bagay na mangyari sa kasalukuyan. Kaya magkasama ang pagtitiwala at pag-asa. Sabi dito, hanggang sa habang nabubuhay ka, conditionally. Kung ikaw, makikita mo, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos habang nabubuhay ka. Dito sa mundo, kung ikaw, sabi niya sa kutin, kung magtitiwala ka sa Panginoon. In good times or in bad times, magtiwala tayo sa Diyos para maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Magpakatatag tayo. Hallelujah, magpakatatag tayo. Tapikin mo ang katabi mo. Magpakatatag ka, kapatid. At huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Kaya buong puso. Desisyonan na natin na, Lord, huwag na natin pagdudahan. Kung kaya nilikha niya ang lahat para may proof na pwede tayo umasa sa Kanya. Kung kaya niyang likhain ang lahat at siya ang may kontrol ng lahat, kaya natin iasa sa Kanya ang ating buhay.
Nabuhay na siya muli eh. Diba? Kaya ito, sabi niya, kung gusto mong malanasan ang kabutihan ng Panginoon, habang ikaw ay nabubuhay, at pati ang ating kaluluwa, sabi niya, magtiwala tayo sa Panginoon, magpakatatag tayo at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Kapatid, naghahanap ka ba ng pag-asa? Inaanyayahan ka ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Manalangin ka sa Diyos. Huwag kang mapagod na manalangin araw-araw. Kasi ang demonyo, yan ang hinihintay na huwag kang manalangin para mawala yung pag-asa mo sa Diyos. Pero, inaanihan ng Panginoon ng bawat isa. Kung nangilang ka ng pag-asa, kung nanghihina ka sa pagtitiwala mo sa Diyos, inaanihan ka ng Panginoon sa umaga ito na magtiwala tayo sa Kanya. Manalangin tayo, magbasa sa Kanyang salita. Isuko natin ang ating buhay, magbasakot tayo sa Kanyang plano. At tiyak, hindi ka pababayaan. Hindi lang ngayon, kahit sa darating ng mga araw. Pwede ba tayong manalangin? Sundan mo itong panalangin bilang inyong panalangin. Buong puso natin sabihin ito sa Panginoon. Panginoon, salamat sa pag-alok mo sa akin ng panibagong relasyon sa inyo. Tulungan mo ako na magtiwala sa inyo. Isinusuko ko ang aking buhay at lahat ng mga problema ko at piliin kong sumunod sa mga salita mo. Nagpapasako po ako sa inyong mga plano. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo sa akin. Manahan ka sa aking buhay. Ito ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Lord, I pray na patuloy kang mangusap sa bawat isa sa aming Panginoon. Kumplituhin mo itong mensahe kung mayroong hindi kami naintindihan. Ipaintindi mo sa amin sa pamamaraan na aming maintindihan upang patuloy namin ipagkatiwala ang aming buhay sa inyo at tiyak, Panginoon, na aming masusumpungan itong pangako mo na aming napakinggan sa umaga ito na tunay na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na patuloy na tumutulong at nagliligtas sa bawat isa sa amin. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. God bless everyone. God bless.